Magandang umaga, Sidewalk Kids! Namiss niyo ba ang ating online Bible study? Dahil kaming mga ate at kuya ninyo ay sobrang namiss din kayo. Pero huwag kayong mag-alala dahil simula ngayong linggo, palagi na tayong magkikita dahil magbabalik na ang Sidewalk TV! Bago tayo magsimula, naaalala niyo pa ba si ate? Sa mga hindi nakakaalala sa akin, ako nga pala ang nagbabalik na si Ate Reyna. That's right! Ako si Ate Reyna. Ako ang makakasama niyo ngayong linggo, kaya naman, bago tayo magsimula, tawagin niyo na ang mga kaibigan ninyo. Kung natawag niyo na ang mga kaibigan ninyo, syempre may mga kaibigan din akong gustong ipakilala sa inyo. Kaya tawagin na natin sila. In 1, 2, 3... Hi! Ako nga pala si Tekla. Kumusta, Batang Sidewalk Kids? Ako nga pala si Kyla. Hello everyone! Ako nga pala ang pinakamaganda na si Princess. Dahil nandito na ang ating mga kaibigan, sabay-sabay naman natin kantahin ang Let's Be Very Quiet. Ready? Sing! Let's be very quiet. Let's be very quiet. I close my eyes, I bow my head, I close my hands and pray to God. Ayan mga bata, sundan niyo si Ate Reyna sa panalangin. Lord, salamat po Salamat po sa araw na ito. sa araw na ito. Salamat po Salamat po sa biyaya ng buhay. sa biyaya ng buhay. Nawa po, ikaw ang maging sentro Ikaw ang maging sentro ng Bible study na ito. ng Bible study na ito. Ihanda mo po Ihanda mo po ang aming puso ang aming puso at maging ang aming isipan. at maging ang aming isipan. Ito lamang ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsasabi ng Amen! Pero sandali, wala munang uupo dahil susundan natin ito ng mga paborito nating kanta at tayo muna ay magpupuri at aawit sa ating Panginoon. Halina't sabayan natin ang mga kaibigan natin. Let's go! Limang tinapay at dalawang isda. Limang tinapay at dalawang isda. Limang tinapay at dalawang isda. Ang dala ng munting bata. Manalangin sa Diyos. Dumami ang tinapay, isda'y dumami din. Dumami ang tinapay, isda'y dumami din. Dumami ang tinapay, isda'y dumami din. Ang dala ng munting bata. Limang tinapay at dalawang isda. Limang tinapay at dalawang isda. Limang tinapay at dalawang isda. Ang dala ng munting bata. Manalangin sa Diyos. Dumami ang tinapay, isda'y dumami din. Dumami ang tinapay, isda'y dumami din. Dumami ang tinapay, isda'y dumami din. Ang dala ng puting bata. Okay kids, maglalaro muna tayo ng Balance the Bottled Water. Ito ang mechanics ng game. Bumuo ng grupo na may 10 miyembro. Kinakailangan na ang bawat isa ay mabibigyan ng tali at magtutulungan na ilipat ang bote sa isang bahagi na hindi ito nalalaglag. Para mas ma-enjoy natin ang ating laro, panoorin muna natin ang mga batang sidewalk mula sa Muntinlupa. O kids, handa na ba kayo? Handa na daw sila, Ate Reyna. Okay, dahil handa na sila, magsisimula na tayo. In 3, 2, 1, go! Kaya natin to! 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 Kaya natin to!
Ang gagaling ng mga bata sa Muntinlupa. Kayo ba, mga batang nanonood? Sa tingin nyo, mahirap ba ang laro natin ngayong Sabado? Bakit kaya sa tingin nyo mahirap ito? Kayo guys, ano sa palagay ninyo? Mahirap po kasi kailangan sabay-sabay kayong maglalakad at dapat walang maiwan. Tama. Mukhang challenging, Ate Reyna, kasi dapat balansin ninyo ang bote sa tali. Tama sila, Ate Reyna! Paano naman magiging madali at makasisiguro na magtatagumpay kayo sa inyong hangarin? Siyempre. Kailangan mag-usap-usap ang mga kasali upang mapadali ang ating task. At siyempre, dapat nagtutulungan. Tama ka dyan, Ate Kyla. Malayo ang mararating kung tayo ay magkakaisa at makikipagtulungan sa gusto nating gawin. Mga bata, sino ang natuwa sa activity na ginawa natin? Ako rin, nasiyahan ako sa laro natin. At maliban sa nagsaya tayo, natutuhan din natin na masaya, mabuti, at natutuwa din ang Diyos sa pakikiisa at pakikipagtulungan natin sa iba. Alam niyo ba mga bata na merong isang story mula sa Bible tungkol sa isang bata? Kagaya nyo, na buong pusong tumulong gamit lang ang meron siya. Gusto niyo bang marinig ang kwento tungkol dito? I-ready niyo na ang inyong mga sarili dahil magsisimula na tayo. Dahil sa pagtuturo ni Jesus sa mga tao, napakaraming tao ang sumusunod sa Kanya para makinig ng salita ng Diyos. Sa sobrang dami ng mga tao, nagtanong si Jesus sa mga disciples niya kung saan makakabili ng tinapay at pagkain na ipapakain sa mga tao. Sumagot naman si Philip na isa sa mga disipulo ni Jesus. Sinabi niya na kahit makabili ng pagkain, ay kukulangin pa rin ito dahil halos 5,000 na mga kalalakihan ang naroroon. At hindi pa kasama sa bilang ang mga babae, bata at mga matatanda. Talaga namang napakaraming tao na naghihintay na marinig ang pagtuturo ni Jesus. Sa kabilang banda, may isang bata na lumapit at siya ay may dalang 5 tinapay at 2 isda. Mga bata, ilan nga ulit? 5 tinapay at 2 isda. Iniutos ni Jesus na paupuin ang mga tao at saka kinuha ang 5 tinapay at 2 isda at ipagpasalamat ito sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Grabe! Kahit si Jesus, hindi nakakalimutan na ipagpasalamat ang pagkain. Pagkatapos ni Jesus ipagpasalamat ang mga pagkain, ibinahagi nila ang tinapay at isda hanggang ang lahat ng tao ay nabusog. Alam niyo ba, lahat sila ay nakakain at nabusog. But wait, there's more. May 12 baskets pa ng sobrang pagkain. Hindi ba nakakatuwa na maraming natulungan ang isang batang nagbigay? At sa pagtulong ng bata ay marami ding blessing ang Panginoon. Para mas lalo natin matandaan at maalala ang kwento, magtatanong si ate kung naunawaan niyo nga ba ang ating Bible story ngayon. For sure masasagot niyo ito dahil nakinig kayo. Ako ang magtatanong, tapos may 5 seconds kayo para sagutin ang mga ito. At ang magsasabi ng tamang sagot ay ang mga kaibigan natin na nandirito ngayon. Okay ba yon? Game! First question. Sino ang disciple na sumagot sa katanungan ni Jesus? Ang tamang sagot ay si Philip. Tama! Si Philip ang disipulong sumagot sa katanungan ni Jesus. At dahil tama ang inyong sagot, kasama natin si Ate Melaika at ibang Sidewalk Kids para bigyan kayo ng jeepney clap. Ate Melaika, pahingi nga ng isang jeepney clap dyan. Dahil tama ang sagot ninyo, bibigyan namin kayo ng jeepney clap. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Beep, beep! Good job! Question number 2.
Sino naman ang may dala ng basket na may lamang pagkain? Ang tamang sagot ay ang bata! Correct! Ang sagot ay ang bata. Dahil dyan, meron kayong very good clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ikatlong tanong. Ano-ano ang dalang pagkain ng bata at ilan ito? Limang tinapay at 2 isda ang dala ng bata. Tama ang inyong sagot. 5 tinapay at 2 isda. Dahil dyan, meron kayong pakpit clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak na pak. Bet na bet. Fourth question. Ano ang ginawa ni Jesus sa pagkain na dala ng bata? Ipinagpasalamat o ipinagpray sa Panginoon. Correct! Ipinagpasalamat ni Jesus sa Diyos ang mga pagkain. At dahil dyan, meron kayong Janisha clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good. Very good. Last question. Paano pinatunayan ni Jesus na siya ay makapangyarihan? Sa pamamagitan ng pagpaparami ng pagkain at paggawa ng himala. Tama! Sa tulong ng Diyos, nagkaroon ng himala at naparami niya ang pagkain. Dahil ang gagaling ninyo, meron kayong bongga clap. Ipakita nyo nga, Ate Melaika. 1, 2, 3. 1, 2, 3. To the left. To the right. Bongga! Tunay na dakila si Jesus. Kung tayo ay mananampalataya ng buong puso, makakaasa tayo na may blessings at hinding-hindi tayo magkukulang sa anumang bagay. Naniniwala ba kayo doon? Sinasabi sa ating memory verse na mula sa 1:6 verse 35, "Ako ang tinapay ng buhay," sinabi ni Jesus. "Hindi magugutom ang mga lumalapit sa akin, at hindi mauuhaw ang mga naniniwala sa akin." Patunay lamang na ang mga tao at bata na kagaya nyo na patuloy na nananalangin, nagpapasalamat at naniniwala sa kanyang kapangyarihan ay tumatanggap ng biyaya at nararanasan ang miracles ng Diyos sa kanyang buhay. Pwede ba nating pasalamatan ang Panginoon ngayon? Sabay-sabaw nating sabihin ang thank you, Jesus. Okay ba? In 1, 2, 3. Thank you, Jesus. Ay, gusto ko mas malakas pa. In 1, 2, 3. Thank you, Jesus. For the last time na may saya sa ating puso at malakas na pagsigaw ng thank you, Jesus. In 1, 2, 3. Thank you, Jesus. Sobrang nakakatuwa, Sidewalk Kids! Kapag may mga taong tumutulong o kaya minsan tayo ang nakatutulong. Siguro ngayon ay naaalala kayo ng tao, pwedeng kapamilya, kaibigan, kaklase, o ibang tao na tumulong na sa inyo. Tama ba ako, Tekla and Princess? Tama! Kaya sa pagtulong na ito, mararamdaman natin ang pagmamahal nila sa atin. At ibabahagi din natin kung paano tayo magmahal sa iba't ibang paraan. Kaya naman, kung katabi mo ang iyong kapatid, kaibigan, o mama at papa, maaari mo ba silang yakapin? At yan ang aksyon ng pag-ibig! Kayo ba mga bata? Nakapagpasalamat na ba kayo sa inyong mga magulang, kaibigan, o mahal sa buhay? Kung hindi pa, tara samahan niyo si Ate Reyna at gumawa tayo ng isang letter na isang paraan din ng pagpapasalamat.
Sa inyong mga bahay, pwede kayong kumuha ng materials gaya ng papel, lapis o ballpen, at coloring materials. Ayan, nakakuha na ba ang lahat ng kanilang gagamitin? Dahil si Ate Reyna ay meron ng materials para sa gagawin nating thank you letter. Dahil handa na ang lahat, sa inyong papel, sumulat ng letter ng pasasalamat sa isang tao na minsang tumulong, nagbigay, o nagbahagi sa'yo. Pwede niyo itong ibigay sa inyong mga kaibigan na kasama niyo ngayon. At pwede niyo rin itong ibigay kay mama at papa at sa iba pang mahal sa buhay. Kung maayos na naintindihan na ang paggawa ng thank you letter, maaari bang makakita si Ate Reyna ng thumbs up dyan? Ayan, samahan niyo ako sa paggawa ng thank you letter. At dahil tapos na ako sa paggawa ng aking thank you letter, ibibigay ko na to sa kaibigang gusto kong pasalamatan. Tara, Kuya JP, samahan mo kami rito. Kuya JP, ito pala yung thank you letter na gusto kong ibigay sa'yo. Salamat, Ate Reyna. Babasahin ko ito mamaya pag uwi ko sa aming bahay. Mga bata, abangan nyo si Kuya JP dahil siya ang makakasama natin sa susunod na episode. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paggawa ng craft. Salamat sa inyong pakikinig. We hope na kayo ay nag-enjoy at natuto sa ating aralin ngayong araw. Kaya naman, sana ay patuloy nyo kaming samahan sa mga susunod pa na linggo. Yayain nyo rin ang mga kaibigan nyong hindi pa natin nakasama ngayong araw. At para hindi kayo mahuli sa mga susunod pang episode, huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page, Batang Sidewalk Ministries. At i-follow nyo na rin ang aming Instagram account at Batang Sidewalk Ministries. I-follow nyo rin ang aming TikTok account para sa aming mga ipopost na activities at Batang Sidewalk Ministries. At kung gusto nyong mapanood ulit ang episode na ito, mag-subscribe lamang kayo sa aming YouTube channel. Just search Batang Sidewalk Ministries. See you again next Saturday. I-share mo ang pagmamahal ng Diyos sa iba. God bless you! Bye! Bye! Bye!